may kakaibang nangyayari sa relasyon ng Estados Unidos at China. Sa nakalipas na 12 buwan, iisa lang ang mensaheng mula sa gobyerno ng Estados Unidos, dapat bawasan ng Estados Unidos ang pagdepende sa China at palakasin ang trade war sa pamamagitan ng pagtataas ng taripa laban sa mga Chino. Kakarating ko lang sa Las Vegas para sa Consumer Electronics Show. Palaruan ito ng digital na produkto at teknolohiya na dinadaluhan ng 4,000 at 200 kumpanya mula sa buong mundo sa Las Vegas para ipakita ang kinabukasan ng teknolohiya. Narito ang estadistika. Sa 4,000 at 200 kumpanya dito, mahigit 30% ay mula sa mainland China, ang pinakamalaking grupo sa palabas na ito. Hindi iniintindi ng Amerikanong mamimili ang politika. Mahalaga sa kanila ang produktong nagpapabuti, nagpapatalino, at nagpapamura ng buhay. At ang mga tatak mula sa China ay nagdadala ng resulta. Mula sa mga Chinese na electric vehicle na sumasakop sa mga kalsada, hanggang sa mga robot, AI breakthroughs, at mga susunod na henerasyon ng gadgets, nagbabago na ang mundo ng teknolohiya. Naglalakad ako sa Consumer Electronics Show kasama si Carol Yu, tagapagtatag ng Inox, mabilis sumisikat na tech powerhouse mula Shenzhen. Ang Shenzhen, kilala bilang Silicon Valley ng China, ay kitang-kita dito. Ipapakita namin sa inyo ang totoong nangyayari, hindi lang hype. Malaki ang agwat ng sinasabi ng gobyerno at ng tunay na nangyayari. Mas maraming produktong China ang binibili ng Amerikano, dumarami ang negosyong pumapasok sa Amerika, at ang kinabukasan ng teknolohiya ay tiyak sa China. Gusto ng mga mamimili sa mundo ng pinakamagandang produkto sa murang presyo. At hindi ito posible kung wala ang China. Kaya sa YouTube video natin ngayon, dadalhin namin kayo sa likod ng mga eksena para ipakita kung ano ang ginagawa ng China sa teknolohiya. At ipapakita namin sa inyo kung paano maaaring maging pinakamagandang taon ng China ang 2026. O mga kaibigan, kasama natin ngayon si Carol Yu, ang tagapagtatag ng Inox dito sa Consumer Electronics Show. Ito ang pinakamalaking consumer show sa buong mundo. Carol, palagi kang nagdadala ng maraming Chinese na negosyante dito sa Amerika para ipakita ang bagong produkto. Masaya kitang makita ulit. Oo, masaya kitang makita ulit. Maayos naman pagkatapos ng nakaraang taon. Noong nakaraang taon, nag-record tayo ng video at excited akong ibahagi ang kwento ng China sa mundo. And sa tingin ko, Malaking passion mo yan at madami kang nadadalang negosyante dito. Mahigit 50 kumpanya mula China ang hawak mo sa booth mo. Alam ko na balak ninyong pumunta sa Silicon Valley sa loob ng ilang araw, magdadala kayo ng maraming negosyanteng Chino. Carol, gusto kong pag-usapan ng kaunti ang tungkol sa Estados Unidos at China. Alam mo, parang nitong nakaraang taon, base sa mga nakita mo, kasi alam mo, nakita natin ang digmaan sa taripa, nakita natin ang digmaan sa kalakalan. Pero sa tingin ko, kapag nakipag-ugnayan ka sa mga totoong negosyante sa Amerika at China, naniniwala pa rin ako na marami pa ring tao na gustong magnegosyo ng magkasama. Ibahagi mo sa amin ang iyong opinyon. oo, sa tingin ko gusto ng mga negosyante na puntahan ang mga customer at magserbisyo sa kanila. Ang mahalaga ay ang halaga na maibibigay mo sa mga gumagamit, di ba? Sa Estados Unidos, naging nerbiyoso, balisa at kinakabahan talaga ang mga tao ng isang taon. Sa huli, Estados Unidos pa rin ang pinakamalaking merkado. May plataforma tulad ng Kickstarters na tumutulong makipag-ugnayan sa users, kumuha ng feedback at i-improve ang produkto. Kaya ayaw bitawan ng mga tao ang Estados Unidos market. Oh, Sa tingin ko, para rin sa Estados Unidos ito, ano bang benepisyo talaga ang nakukuha mo? Huwag mong isama ang China dito. May humigit kumulang 15% pagtaas ng presyo sa Walmart at ibang tindahan at mas kaunti ring pagpipilian ng produkto at serbisyo para sa lahat. Kaya sa tingin ko, talo ang lahat dito. Well, sa tingin ko, ang kamangha-mangha dito ay para sa merkado ng Amerika. Alam ko bilang isang Amerikanong mamimili, palagi kong gusto ang pinakamagagandang produkto sa pinakamagandang presyo. Kaya interesado talaga ako sa mga teknolohiyang lumalabas mula sa China. Pero Carol, ang lagi kong gustong makita ay, alam mo, palagi nating naririnig ang AI. At gusto kong makita kung paano ginagamit ang AI sa pang-araw-araw na buhay. Sa tingin ko, mahusay ang ginagawa ng mga kumpanya ninyo rito. Sa balita, lagi nating naririnig ang AI at naiisip ang NVIDIA microchips at language learning models. Sa tingin ko, para sa maraming tao, maaaring maramdaman nila, ano ba talaga ang AI? Paano ba talaga ito makikinabang sa akin? Habang naglalakad tayo sa pavilion, karamihan ng kumpanya ay gumagamit na ng AI at gumagawa ng produktong makakatulong sa araw-araw. dati nakafocus talaga sa software. Kapag iniisip mo, karamihan sa mga gawain natin bilang tao ay nangyayari sa pisikal na mundo. Kaya para talagang magkaroon ng epekto ang AI sa ekonomiya, kailangan nating dalhin ito sa pisikal na mundo. Mas natural ang interaction, parang gamit ang hardware interface sa pakikipag-ugnayan. Sa AI, dapat laging kasama ang sensing at decision making. Kung walang execution, di matatapos ang proseso at walang magagawa para sa'yo. Kailangan mo ng execution loop at hardware na bahagi.
Pakiramdam namin nakatutok kami sa AI at hardware dahil 80% ng produkto namin ay para sa mga AI at hardware na kumpanya. Sa tingin ko, mahalaga ito at magdadala ng AI sa araw-araw na buhay. Oh, Kamangha-mangha? kaya Carol, isa sa mga kamanghamanghang datos na narinig ko ay karamihan sa mga kumpanyang ito, lahat sila ay aktibo sa Kickstarter. Sa tingin ko, marami sa kanila ang planong pasukin ang merkado ng Amerika mula simula. Kaya sa tingin ko, ang nakikita natin ngayon ay maraming negosyanteng Tsino ang nagtatanong ng ganitong tanong. Anong mga totoong problema sa mundo ang kaya naming lutasin? At saang mga merkado naming gustong dalhin ang aming mga produkto? Sa tingin ko, makikita pa rin ang magandang ugnayan ng Estados Unidos at China. Carol, ipakita mo ang teknolohiya. Maglakad tayo at silipin ang teknolohiyang ito mula sa China na makakatulong sa mundo. Oo, at narito ang dahilan, mas mabilis tayong makaka-iterate at makakalabas ng bagong produkto sa hinaharap. Gawin na natin lahat ito. Tingnan natin. Kaya ito ay naging patok, isang napakalaking patok sa Kickstarter. Nakalikom ito ng 1.8 milyong dolyar ng Estados Unidos at pagkatapos. Kaya kapag iniisip mo ang e-bike, di ba? Sikat na sikat ngayon ang mga street bike. Umaabot ito sa 2,000-3,000 dolyar kaya sobrang mahal pero nabebenta pa rin dahil dito gumawa sila ng paraan. Para itong maliit na e-bike booster na kayang gawing e-bike ang kahit anong tradisyonal na bisikleta sa halagang mga 300 dolyar ng Estados Unidos. Wow, ang galing. Dito ang baterya nila kaya nilalagay lang sa karaniwang lagayan ng bote ng tubig. Di ba? Kung di ka pagod, pwede mong sakyan ng e-bike tulad dati. Kapag pagod ka, isang switch lang e-bike na ulit. Gusto ko yon. O kaya, ang kamangha-mangha dito ay ang halaga na dinadala ng mga Chinese na brand sa merkado. Kaya, 1.8 milyong dolyar ang nalikom sa Kickstarter. Gustong gusto ko ito. Pwede mo itong ikabit sa kahit anong bisikleta sa loob ng 10 segundo, i-clip mo lang. Sobrang convenient. Sa madaling salita, Kung saan mo nilalagay ang bote ng tubig, iyon ang baterya at pwede mo lang i-click. Mabilis gamitin ang solusyong ito. Ang isang e-bike ay aabot ng 3,000. At sa madaling salita, binababa namin yun sa 10%. Kaya ngayon, 300 dolyar na lang at may e-bike ka na at sapat na yon. hindi ka matatakot manakawan, pwede mo itong dalhin kahit saan, kahit sa loob ng pinto. Kailan ito lalabas sa Estados Unidos market? 879. At ang isa pang gusto ko talagang bigyang diin dito ay ikaw. Mayroon tayong 50 negosyante mula sa China at ang galing ng Ingles ng lahat. Talagang gusto ko na pumupunta kayo dito sa Amerika, handa kayo, at handang-handa kayong pasukin ang merkado na ito. Ngayon, unang beses ng mga tao sa Estados Unidos, Alam ko, gusto ko rin yon. Unang beses nila dito, ang galing ng mga produkto nyo. Kailangan ko ring bilhin ito para sa asawa ko, mahilig siya sa pilates, baka magustuhan niya bilang regalo. Oo, tara. salamat. Subukan mo, turuan kita ng simpleng galaw. Masikip ang talon ko, pag-iisipan ko paano makakapasok sa mga regalo. O gawin mo to, tumakbo ka, bumalik, tumango, tapos pumunta sa gilid. Ayos. Ayos, gusto ko yan. Carol, pagkatapos mag-ehersisyo, baka kailangan natin ng masahe. Sige, mga binti lang. Oo, sige. Sa totoo lang, pwede natin gawin buong katawan. Gawin na natin buong katawan. Buong katawan. Ang sarap sa pakiramdam. Ang ganda ng pakiramdam. Pwede mo talagang palitan ng kulay. Depende kung gusto mo ng mas mainit o mas magaan at makinis sa ibabaw. Kaya pwede mo itong baguhin. Pagkatapos mag-workout, gusto mong i-roll out ang katawan, at dito, hindi mo na kailangan gumalaw. Kita nyo, full body rollout agad sa lower back ko. Automatiko lahat ito. Ganito dapat tumulong ang AI sa pagpapaganda ng buhay. Magandang halimbawa ito ng paggawa ng produktong kapaki-pakinabang. Gustong gusto ko ito. Oh, ang ganda nito. O hawakan mo lang at mag-relax, huwag galaw-galawin ang katawan. Sige. Magkano ang retail price nito? Ito ay 380 dolyar cash. Wow, 380 Estados Unidos. ang laki ng tipid niyan. Kaya mga pare, tingin ko ang astig nito. At ito yung tipong gusto kong bilhin para sa mga anak ko. Kasi, alam nyo naman, marami kaming halaman sa loob ng bahay. Magandang halimbawa ito kung paano nakakatulong ang AI at teknolohiya sa pagpapabuti ng buhay. Marami na ring mahilig mag-alaga ng halaman sa bahay. Ang problema, wala tayong datos mula sa mga halaman, di ba? Hindi natin alam kung kailan sila didiligan, kailan nila kailangan ng araw, kailan sila kailangang ipasok, o kailan sila kailangang ilabas. Pero itong negosyante nating kaibigan, gumawa siya ng solusyon sa lahat ng tanong na yan. Oo, tama. Sige, ikwento mo sa amin. Oo, kaya ginagawa namin ang unang gamify plant sensor sa mundo, tama? May buong game system sa hardware namin.
Sa madaling salita, naglalagay kami ng maraming plant data sa laro kaya automatikong lumalabas ang iba't ibang plant missions. Ang galing, congratulations. Carol, ikaw na ang magdala sa amin sa next na investigador. Anong meron para sa mga atleta o mahilig sa sapatos? Ako na maraming pantalon, madalas madumihan ang sapatos sa bahay. Kaya lahat ng tao. Sa tingin ko, isa ito sa mga pinakaastig na imbensyon na nakita ko dito sa Consumer Electronics Show. Pero sa totoo lang, ito ay isang bagay na sa tingin ko ay magagamit nating lahat. Lahat tayo ay may sapatos. Ang astig sa device na ito, kaya nitong tukuyin kung anong tela meron ka, tama? Halimbawa, kung ang sapatos mo ay suwede at bawal mabasa, madedetect ito ng sensors. Gagamit sila ng high-tech na blower para patuyuin at siguraduhing makintab at malinis ito para magamit mo ulit. Anumang klase ng sapatos ay nakakatipid ng maraming tubig. Pero ito na siguro ang sagot. Ako at ang pamilya ko, mahilig talaga kami sa sapatos. Talagang shoeaholics kami, kaya tingin ko magandang idagdag ito sa bahay. O, Oktubre na, tama? Kaya ulit, pareho lang ang tema. Alam mo, karamihan sa mga kumpanyang ito mula sa China, talagang pumapasok sila sa merkado, dumadaan sa Kickstarter. Minsan nakikita natin silang nakakalikom ng mahigit $1 milyong bilang paghahanda sa pagpasok sa merkado ng Estados Unidos. Magiging popular ito sa United States at siguradong makikita mo sa bahay ng mga Amerikano malapit sa iyo. Ngayon, Carol, ilang oras na tayong naglalakad dito sa pavilion. At kailangan kong maging tapat, medyo nagugutom na ako. At namoy mo ba ang isang bagay? At siguradong may naamoy akong kakaiba. Kailangan kong sabihin, alam mo, para sa mga Chino, alam mo, malaking bahagi talaga ng kultura nila ang barbecue, di ba? Mahilig talagang kumain ng mga Chino. Sa tingin ko, ito na ang pinakaastig na nakita namin sa Consumer Electronics Show. May steak tayo dito. Ano ang kakaiba sa makinang ito? Oo, kaya may mga camera ito, okay, mga AI camera. Kaya nitong mag-self-detect, tulad ng kung anong klase ng bagay ang nasa loob, anong klaseng karne, gaano kakapal, anong temperature ang kailangan, at kung ilang minuto, di ba? At automatiko nitong lulutuin para sa'yo. Balikan natin. Kamangha-mangha ito dahil may AI camera ang makinang ito. Isa pa itong paraan para makita kung paano binabago ng AI ang mundo natin. Pero sa madaling salita, kaya nitong kunan ng larawan ito, nararamdaman nito kung ano yon. Kaya kung makapal o manipis ang steak mo, kaya nitong malaman ang pagkakaiba. Ia-adjust nito ang temperatura at oras ng pagluluto gamit ang infrared na ilaw para sa perpektong lutong karne. Kaya walang usok sa loob. Nagugutom na ako, buksan at tikman na natin ito ngayon. Ang linis din nito. Oo. Sige, heto na tayo. Heto na ang ating lalaki, si Sean. Sige, heto na tayo. Sige, heto na tayo. Heto na tayo. Kaya ito ay talagang maayos ang pagkakaluto, di ba? Oo, maayos ang pagkakaluto. Ay, ang katas nito. Napakamasustansya. Sobrang sarap, sobrang sarap. Sige. Mga kaibigan, isa sa pinakaastig dito ang Ever Nitro na pwede kang makakuha ng nitro-infused kape sa Starbucks. Sobrang patok. Ang maganda dito, pwede mo na itong gawin sa bahay. Kaya ang makina na ito, ang ginagawa niya ay kinukuha niya ang nitrogen mula sa hangin, ginagamit niya itong makina, at pwede mo lang, ito ay simpleng black coffee lang. Ibubuhos natin ito sa X-Pro na tasa. Mahilig ako sa kape, at alam mo yan, Carol, isa ang China sa pinakamabilis lumaking bansa sa pag-inom ng kape. Maraming magagandang kape at brand ng kape doon. Mas healthy talaga ito. Ito ay black coffee talaga, pero malasa siyang parang may cream at malambot, kaya hindi mo na talaga kailangan ng gatas. So may black coffee ka dito, healthy at 0 calories. Astig ang nitro dahil mas creamy ang kape at kakaiba ang kulay at texture nito. Ang sarap nun! Mahilig ako sa kape. Kaya baka ilista ko na to sa Christmas wishlist ko sa 2026. Kakatapos lang ng kickstarting campaign nila at nakalikom sila ng mahigit $250 milyong sa kampanya nila. Sobrang tagumpay na at nagsimula na silang mag-deliver sa mga bahay sa iba't ibang panig ng mundo. Pwede ka nang magkaroon ng nitro coffee sa sarili mong tahanan. Ang galing! Carol, maraming salamat sa oras na makipagkita sa akin dito sa Consumer Electronics Show. Oo, palagi kang malaking tulong. Oo. Sa tingin ko, misyon natin na magtayo ng tulay sa pagitan ng Estados Unidos at China. Isa ka sa pinakamagaling na negosyante sa China. Ay, salamat. Napakalaki ng iyong dedikasyon. Alam mo, ang gusto ko ay talagang dinadala mo rito ang mga negosyanteng Chino. Tulad ng sinabi mo, marami sa kanila ay unang beses pa lang makarating sa Estados Unidos. O lumabas ng bansa. Yan talaga ang gusto kong maintindihan ng mas maraming tao tungkol sa China.
Mayroon silang mga kahanga-hangang negosyante, iniisip nila ang mga problemang ito. Gusto nilang lutasin ang mga ito. Lahat sila ay nag-aaral ng Ingles. Pumupunta sila rito. Malamang ito ang unang beses nilang makipag-usap sa mga katutubong nagsasalita ng Ingles. Alam mo yon? At pumupunta at nag-exhibit sa pinakamalaking tech show sa mundo. Hindi madaling gawain yon. Ginagawa nila ito ng may passion, enerhiya, at kamanghamanghang produkto para sa ating buhay. Salamat sa oras mo, Carol. Lagi ako nagpapasalamat sa'yo. Di na ako makapaghintay bumalik sa China ngayong tag-init. Bisitahin ka sa Shenzhen at ibahagi pa ang mas marami pang kamanghamanghang kwento. Laging bukas ang paanyaya. Sige, napakaganda. Maraming salamat. Mga kaibigan, karangalan kong dalhin kayo sa Consumer Electronics Show 2026 at ipakita ang bagong teknolohiya mula sa China. 5 taon na mula nang simulan ko ang YouTube channel na ito para mapabuti ang relasyon ng dalawang bansa na mahal ko. Ang bansang sinilangan ko, Estados Unidos, at ang pangalawang tahanan ko, China, na halos 20 taon ko nang binabalik-balikan. Kahit may mga politikal na pahayag mula sa gobyerno at media ng Estados Unidos. May isang bagay akong tiyak na alam. Kapag ang mga totoong Amerikano ay nagkakakilala sa mga totoong Chino, maaaring mabuo ang kamanghamanghang mga relasyon at hindi ka panipaniwalang mga koneksyon sa negosyo. Ganito rin ang nakikita natin sa Consumer Electronics Show. Sa totoo lang, papalitan ko ang ibig sabihin ng Consumer Electronics Show. Gagawin ko ang Chinese Electronics Show. Kung wala ang China, hindi magkakaroon ng maraming kamanghamanghang produkto at teknolohiya ngayon. At ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko napakahalaga na mas maraming tao ang maglakbay sa iba't ibang panig ng mundo, makipag-usap sa mga totoong Chino, dumalo sa mga trade show na tulad nito, at matuto pa tungkol sa mundo sa paligid natin. Mga kaibigan, ako si Cyrus Johnson. Kung nakarating ka na sa puntong ito ng video, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa inyong napakagandang suporta. Siguraduhin na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba kung ano sa tingin ninyo ang pinakakamanghamanghang teknolohiya. Di na ako makapaghintay na makita kayo sa next video.